Even ang kagaw na to nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system? Paano makabulig ang D3 bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imot tiyan. So dapat kabalota, amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imong tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob 5 ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid nga akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakoron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini sa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines.
radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita ug public service diri sa K5 News FM Iloilo. Ang subong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw Martes. Martes. Pizza 27 na sa bulan sa Mayo. Happy fiesta sa mga barangay, mga sityo, mga purok na nagaiwat sa ilang mga kapistahan subong adlaw. Happy fiesta. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga informasyon ka mga balita mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mayong agagid sa tanan-tanan naton yung mga tagpalmati sa mga nakatune na sa 88.7
megahertz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Kag sa mga nakalag-on na aton sila yung mga social media platform sa K5 News FM Iloilo. Ari na kita sa pagpakalagad subong adlaw mga ka-K5 sa mga nagapanguna nga mga informasyon kag mga balita. Ang music industry ang nagakasubo-subong. Bangod sining pagtaliwan sang ginakabig nga OPM legend. Pinas, lupain ng ginto't bulaklak. Ang pagtaliwan kaina ni Ka Freddy Aguilar. Nag-alay na. Nagtaliwan na si Freddy Aguilar, kilala nga haligi sang original Filipino music o kon OPM. OPM legend. Sa edad nga 72, 72. Napatay ni siya kaina sang kaagahon. Mayo 27. Sa opisyal nga pahayag sang abogado nga si George Briones, General Counsel sang Partido Federal ng Pilipinas, si Aguilar, Freddy Aguilar, nadulaan sang kabuhi pasado alas 1:30 kaina sang kagahon sa Philippine Heart Center. Si Freddy Aguilar ang natawo bilang Ferdinand Pascual Aguilar, kag natawo sa Hilantagaan, Santa Fe, Cebu. Ang mga ambahanon ni Freddy Aguilar na nakilala siya sa sining ambahanon niya Bayan Ko. Amo ni subong Bayan Ko, subong man anak. Amo ni ang nagpakilala kay Freddy Aguilar, nagsikat siya. Ang kasaysayan sa Pilipinas sa kanta nga nakakuha, nakabakal sang 33 kamilyon ka mga kopya sa bilog nga kalibutan. Agin translate ini sa madamo nga mga language. Sa mga kanta niya ining napatukar naton sa mga Bayan Ko. Ngayon simbolo ini sang People Power Revolution sa 1986. Na isa sa mga nabulig nga mapalayas ang diktatorya sadtong administrasyon ni Ferdinand Idralin Marcos Sr., ang tatay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagbantog man ang mga kanta ni Freddy Aguilar sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, ang ginapuwent siya bilang Presidential Advisor on Culture and Arts. Katapos ang National Commission for Culture, mga ka-K5, Commission for Culture and Arts o kon NCAA, kadang serbisya bilang National Executive Vice President sang Partido Federal ng Pilipinas. Ang kamatayon ni Freddy Aguilar nagpabilin sa dako nga kasubo sa industriya sa musika kag sa mga Pilipino nga ginpukaw sang iya mga kanta nga puno ini sang kahulugan. Ilabi na gid sa patriotism. Ilabi na gid ning Bayan Ko nga inyo. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Paalam, Freddy Aguilar. Pero ang imo sini nga pagka-legend sa OPM, magapabilin ini sa tagipusoon sa mga Pilipino. Bayan pa kayang sakdal dila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad
ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Sakdal tila ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Dariwara mo ining isa sa mga ambahanon ni Freddy Aguilar nga nakilala siya sa kanta niya nga Bayan Kong kantang ini nga nangin bantog no nga mga kanta sang panahon nga sadto nga naga away ang mga pumuluyo kontra sa diktatorya sadto. No, maluwas sa Bayan Kong, isa ka ginakabig nga patriotism nga ambahanon. Ari pa gid isa ka ambahanon ni Freddy Aguilar nga nagpabantog man siya. Ang ambahanon nga anak. Nung isilang ka sa mundong ito, bata pagta sa una ni batian tani sa una nga na batian nato ini mga ambahanon ni Freddy Aguilar. Nga masyado gid ka bantog madamo na kanta no bisan sa mga jukebox bla sa una. Naabot ka mo jukebox sa Kaki 5 Loren. Sa mga banwa bla jukebox. O na mo ka patukar hulog ka 5 pesos bla sa mga kanta bla. Naka nga tawagan jukebox. Wala gamay pa ko sa una kadto kas Pasig pag kadto mo sa Pasig sa banwa sa Pasig sa una subong syudad na kadto ka sa una sa mga restaurants bla may jukebox kalabanan niya ginahulugan kag kanta gid ang anak ni Freddy Aguilar. ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Hindi mo na mapakita mo ning sa room ni Freddy Aguilar Kaki 5 Lawrence. Sang ginbawian sang kabuhi sa sulod sang Philippine Heart Center. Ikaw nga ay biglang Para kita mo da sa kwan sa gisita. Amo nang picture sang nagtaliwan siya sa sulod sang Philippine Heart Center sa Quezon City. Di mo man lang inisip na ang kanilang nagagawa sa mga social media sumong kagin forward man sa ato ni Rochelle Del Carmen Arsiga. Muning makita niyo subong ang picture sa social media sang K5 News FM Iloilo. Amo ni sa sulod niya sa sininga room sa Philippine Heart Center sa Quezon City. At ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang madamo pa rin sa mga kanta si Freddy Aguilar nga nagatandog sang tagipusoon sa mga Pilipino. Not only Filipinos but the people from
Sa bilog nga kalibutan. Kita mo na yung kanta niya ng anak, no? Lang lumu Tamo ni ang nag-copy sini kag nag-translate in different languages worldwide. Iyong sa isip mo, alaman mo. On panahon sadto siguro ang kanta ini trending, no? Kung subong nga panahon ni trending nga mga kanta. Sa una ti amo ni mga kuan pa ni mga 70s, 80s. Alaman mo. Trending nga mga kanta ni Freddy Aguilar, 80s, 90s. Sikat nga kanta mo na gani nga sa mga jukebox. Sa una, uso jukebox mo. Pero may jukebox pang subong sa mga kalabanan ng jukebox ba sa mga restaurant, sa mga kalanaan, ilibnan sa mga banwa, no? Nga mahulog ka sa una 5 pesos bla. Nason daw may plaka, sa kada mo plaka. Amo na dayon ang ginahulugan sa mga kuturantang mga Pinoy sa mga kanta ni Freddy Aguilar, mga kakipayb. So, sa latest nga informasyon, i-anunsyo lang ang iya sining lubong suno sa informasyon, no? Ang mga kanta nga ini, magapabilin ini sa aton, bisan pang wala na si Freddy Aguilar, pero ang mga kanta niya nga ini, magapabilin ini sa tagipusoon sa mga Pilipino. Amo pa gini isa ala-ala. Kami ni kay kwan ni ng aton gid ini ya mga Pilipino, no? Pinoy Songs OPM. Tignakabig nga OPM legend dining si Freddy Aguilar. Noong si Amay nabubuhay pa, ang sabi niya ay Freddy, mag-aral kang mabuti. Natawo si Freddy Aguilar sa February 5, 1953. Ang iyong sarili. Kag nagtaliwan siya sa buong adlaw, Mayo 27, 2025. Nga'y hindi nasunod. Freddy Aguilar, Filipino folk musician, Pagkat OPM legend. may dahilan, ang nais ko'y umawit, tumugtog ng gitara, at ako'y kanyang pinagbigyan. At kami nagkahiwalay, pagkat ako'y ng ibang bayan. Kita mo daw magkanta si Freddy Aguilar daw nagagatudok sa imo tagipusuo, no? Daw kuan bla daw ginabatyag bungid kon mabatian mo ang mga kantang OPM. Pumanaw na ay mga kanta niya, mga patriotic song ni Freddy Aguilar. Kag nadumduman nyo sang 2016 ang kanta pagid ni Freddy Aguilar nga nagbantog kag nagtudok yun sa tagipusoon sa mga Pilipino ang pagkanta niya, no? Upod sa kay former President Rodrigo Duterte. Ang kanta niya nga Para sa Pagbabago. Tamo gid na tandog ni sa mga tagipusoon sa mga Pilipino ang nagresulta sa kadalagan sadto ni former President Rodrigo Duterte. Ay ni lyrics lang niya daw ay sa may tingog ni pangitaan ta di sa iban. Ang mga ambahanon ni diri ni kuano ni Freddy Aguilar nga ini mga kakipayb. Kuan ini no ang mga kanta nga ini nagapakita ini nga gina kuan ini gina sunod sang mga pumuluyong Pilipinon, ang mga ambahanon ni Freddy Aguilar. Oras sa aton sining pangalagad mga kakipay plus 11:25 na. KTV. Sa aton sining pagpangalagad sa subong sining aga ay nambal naton nga nagtaliwan si Freddy Aguilar sa edad nga
Karaoke sa ang paano ni Freddy Aguilar niya sa aton sila mga kauturan nga mga tagpalmatid rin sa Key 5 News FM Iloilo. To kaninin ang maayo ini para sa aton kahit mabatian naton ang kanta niya, pero ang nagkanta why na si Freddy Aguilar mga ka-Key 5. Madamo pa ini sa mga ambanon si Freddy Aguilar kay karon ipabati naman naton ini dugay-dugay ang iban pagid nga mga ambanon ni Freddy Aguilar diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps no. Mga balita pagid naton diri nga pagatalakayon subong sining aga update naton karon sa palarong pambansa 2025 live nagikan sa Lawag City, Ilocos Norte no. May mga update kita subong karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag iban pa nga mga balita ang atin ito nga padulong nga magapadulong sila sa Pag-asa Island. Daw ginasundan kuno sila subong sang duha ka mga Chinese vessels kag may mga radio challenge ang China Coast Guard para sa ila. Amo gani nang 40 minutos pa lang kuno sila nagalin sa El Nido. May mga radio challenges ng China. Dito sobra-sobra naman eh. Hindi man ni mayo nga ti aton niya. Daw kita pa ang ginapahalin sa aton sining aton sining lugar soberenya sang Pilipinas ang West Philippine Sea no kay subong ang ining barko nga ginasakyan nga kag sakay diri ang natawag nga atin ito nga magapadulong didto sa Pag-asa Island no. May kapin sa 150 ka mga volunteers, mga mangingisda, mga artista, mga church leaders, mga youth advocates, civic leaders magapadulong didto sa Pag-asa Island subong no Tuesday nga kabahin ini sang atin ito koalisyon 3rd Civilian Mission nga magakadto sa West Philippine Sea. Amak mo na nga 40 minutos ka palang gani magkuan naghalin sa kuan sa El Nido. May mga radio challenge na nga palin na kamo aton niyang Pilipinas, aton niyang West Philippine Sea mo no tinga ang palinon nila kita kay aton ini. So amo ining mga nagakalatabo didto subong no. Ang mensahe ang peace and unity, message of solidarity kag gusto sang atin ito sang peace sa aton nga region. Ginapangunahan sang akbayan President kag atin ito coalition co-convenor Rafaela David sa isa ka press briefing kahapon antis ang Peace and Solidarity Concert kag gin-organize sang civilian mission nga naghiwat sang concert sa sakay sa barko nga MV Kapitan Felix Oka, isa ka civilian ship nga magadala sa mga activist nga ini didto sa West Philippine Sea. Duha ka mga Philippine Coast Guard nga barko ang BRP Melchora Aquino, isa sang pinakadako nga barko kag moderno nga barko sang Philippine Coast Guard kag subong man ang BRP Malapascua ang naga-escort subong sa barko nga MV Kapitan Felix Oka no. Ang mga nag-perform nga mga musician amo sa Noel Cabangon, Ibi Dancel kag Pumia Sankay amo ning mga nagkanta. Ang Pag-asa Island isa ka 38 hectare island nga ara sa outskirts sang West Philippine Sea. Ang body of water sa South China Sea and is part sang Philippine Exclusive Economic Zone no. Aton ini ang isla may naga-star didto kag nagapadayon
nga ginatindugan naton ang aton kinamatarong, ang aton sini nga sovereignty, ang aton sini nga parte sang aton sini nga Pilipinas. Kung sa diin nga sa 2016 ang desisyon nga nagapabor sa Pilipinas sang 2013 nga arbitral case kontra sa China nga ang West Philippine Sea aton. Ang atin ito magapatigayon sang konserto dito sa Pag-asa Coast sa buwas Mayo 28. Ang coalition also nagaprovide sang supply sa mga Pilipino nga mga mangingisda nga ato dito kag subong man nga ara sila sa ila sini mga fishing boats kag mga witness sang konserto sa Kapitan Felix Oka. Antes mong pagbisita sa Pag-asa, ang atin ito nagkadto man sa ayungin Second Thomas Shoal sa tong 2023 kag ang panatag Scarborough sa tong 2024. Ang ini mga okasyon kag pagkadto dito ang grupo sang mga Pilipino ang ginharas sang mga barko sang China mga kakipay. Tidaw gatuon ang kanta ni Freddy Aguilar ti aton iniya mo. No, kag ang kanta ni Freddy Aguilar nga ini daw daw nagapakita ang pagka maisog naton nga mga Pilipino sa pagtindog sang aton sini nga kinamatarong mga kakipay. So daw ga santo subong no sa kamatayon ni Freddy Aguilar ang kanta niya nga bayan ko sa sini nga mga tinion samtang nagapadulong dito ang barko upod sa grupo sang atin ito mga kakipay. Iban pa nga mga balita ka mga impormasyon ha. Sa aton sini nga pagpanumbalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad balita lokal, ang desisyon sang National Police Commission in bank may kintanan sa mga administrative cases kontra sa mga pulis sa Rion 6. Lupain ng ginto. Wala pa kuno makalabot sa headquarters sang Police Regional Office 6. Big na sa kanyang pala. Nami gintani sini ya. Ganda. No, kung mabalaan naton kung sanay sino nga mga polis ang gindismiss sa serbisyo. At ganda. May mga polis nga exonerated Ayuhan ay o kung nakita nga wala sang kasalanan, di mabalik sila sa serbisyo eh. binihag. Kag dapat mabalaan naton sanday sino ini? Laksado. Amo ning mabudlay kay mayara nabalaan kita nga mga dismiss na nga mga polis sa serbisyo. Pero nagapakilala sa gyapon nga polis sila gyapon aktibo nga member sang PNP. Kay wala sang proper na pagpalayag sang mga ngalan sang wala na sa serbisyo. Galing kay ining privacy law lang nga ini oh. Amo ni nang binuisit sa aton kay tinamo polis nga na dismiss sa serbisyo. Na desisyonan na pero gapakilala nga polis gyapon subong. Paano naton ini mabalaan ini mga polis gaway na sa serbisyo? Dapat mabalaan ini sa mga taxpayers. Kag mabalaan man sa mga taxpayers nga mga Pilipino kung sanday sino ang mga exonerated nga mga polis sa mga kaso administratibo nga ginpasaka kontra sa ila. Mayara nga na-suspend. I-check naton ini karon sa aton sini nga koneksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mabalik kita dugay-dugaya sa dugang pa nga mga impormasyon ka mga balita mga ka-K5 pagkatapos gilamang sini. K5. 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News
FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaya sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, ano man nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habiling nga handurawa.
Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin. The lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa latest information naton may katanan sa kamatayon ni Capri de Aguilar.
Isa ka Filipino singer, songwriter kag folk musician Freddy Aguilar nga napatay sa kaina sa kagahon sa edad nga 72. In accordance sa Islamic tradition, ang igalubong within 24 hours. Muslim gali si Freddy Aguilar, no? So bangod sini sang Islamic tradition, he is said to be buried within 24 hours. Binihag ka, nasadlak sa dusa. Bantay nato ni kung saan ogid, no? Kay sulod ko sa 24 oras dapat nga malubong na si Freddy Aguilar. Kulungin mo ang ining portion mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng dragkaso, hilanat, sipon kag ubo kung nakatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangod sang iya sini nga extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Kaya ginapatay sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasite sa aton sining lawas. Including ang ining virus nga dengue. On ga-star ka sa balaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas lang imo sini nga hilanat. Kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsukag kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang mga sintoma kung patimaan nga basi may dengue ka, gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Lagin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil, parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa iyang medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K ay isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium, nagabulig proseso sang platelet aggregation nga nagabulig sa lawas nga malikawan ang bleeding kung impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dengue virus. Di kawan nga mag-stack sa tubig nga wala sang taklob sa aton sining mga puluyan kag mag-inom ikaw sang D3 Bio. Kung gusto mo nga hindi ka magkadingge, mag D3 Bio ka. Kung gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Kag parisa naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para mabaskog ang aton sining immune system, mabaskog ang aton sining lawas, para nga hindi kita magbalatian. Mighty C syrup para sa mga kabataan, kaya ang Mighty C number 1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas, mga kakifay. Ang D3 Bio kag Mighty C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide, no? Bakal ini kag subuman pwede niyo ma-order sa Shopee, sa Lazada o kon sa TikTok. Add to cart, idulong sa inyo sini mga puluyan. Kag sa Iloilo City, available ini diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, na may libreng consultation kag check up today, Tuesday. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Ang available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City. Ang bal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapos nga mapunggan nga hindi ka magbalatian. Pagi sa pagtumar sang D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 kag magkape ikaw sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay punggan, mabudlay bulngon kung nakabalatian ka na.
Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi. Update naton sa mong as of this time ang Western Visayas Regional Athletic Association meet o ng WIBRA bayan ko. Region 6 may 7 na ka mga gold sa 2025 palarong pambansa nga ginahiwat dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Karon na sa second portion sa aton sining pagpangalaga upod naton ang mga waragwagan sa K5 News FM nationwide. Aton sining mga latest nga update sa ginahiwat nga palarong pambansa 2025 dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa aton sining pagpangalaga. Standby na kamo sa DTX 500 Health Alert. Kag sa Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News. Tonight, we honor the hard work, passion, and achievements of every member of K5 News. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party party. And together, we will continue this song. Towards the winner, number 1, and the next The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to prove us to wear our Do you wanna go where it's covered in all color lines, where the runaways are running the night? Impossible come true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. X500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nandigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far.
nakakatakot. Sinasamahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapusta naman tayo sa Oras Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak ay nagsasabi nga, magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, kakulangan ng impormasyon si Cancer Assistance Fund Program ikinadismaya ng Pangulo. Kauna-unahang mental health clinic sa Zambales binuksan sa San Marcelino. Department of Agriculture handang ipatupad ang floor price ng palay bago ang anihan. Samantala, rumble strips na inilagay na ng DPWH sa ilang accident-prone area sa Aklan. Implementasyon ng ASEAN Declaration kontra Human Trafficking suportado ng Pilipinas. 19 na kaso ng leptospirosis sa Antique na itala, isa patay. Samantala, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng simbahan sa Bacolod. 4 na drug suspect na nagtangkang tumakas sa isinagawang buy-bus operation ng otoridad arestado sa Iloilo. At isang motorista arestado matapos makuna ng iligal na baril sa Capiz. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na palawakin pa ang impormasyon tungkol sa Cancer Assistance Fund Program at tiyaking mabilis ang proseso ng aplikasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakadismayang kakaunti lamang ang nakakaalam sa Cancer Assistance Fund Program na nagbibigay ng hanggang 150,000 pesos na tulong pinansyal sa mga cancer patient. Malaking tulong aniya ang programang ito sa mga pasyente, ngunit hindi ito napapakinabangan ng husto dahil kulang sa impormasyon ang publiko. Network News. Mighty C Network News. Samantala, kauna-unahang mental health clinic sa Zambales binuksan sa San Marcelino. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. Inilunsad ng San Marcelino District Hospital o SMDH ang kauna-unahang mental health clinic sa Zambales na tinawag na Strengthening Mental Health Delivering Hope o SMDH Hub. Nag-aalok ito ng libreng konsulta at gamot para sa mga may depression, psychosis, anxiety, stress disorder, substance abuse at iba pang kaugnay na kondisyon. Bukas ang klinika mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. maliban sa holidays. Ang operasyon nito ay pinangasiwaan ng mga eksperto mula sa Central Luzon Center for Health Development, MMWGH, at Provincial Health Office ng Zambales, katuwang ang iba't ibang espesyalista. Pinasalamatan naman ng SMDH ang mental health team, si Zambales Governor Hermogenes Ebdana Jr. at si PHO Dr. Noel Bueno para sa kanilang suporta sa serbisyong pangkalusugan na layong tugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mental health care sa lalawigan. Ito si K5 Smile Abrera para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Umaasa naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chulara Jr. na mailalabas na nila ang floor price ng palay bago pa ang susunod na harvest season. Ito ay kasunod ng ulat na ang presyo ng palay ay nabibili ng simbaba ng 11 pesos sa kada kilo. Dagdag pa ng kalihim na ibabase nila ito sa mga gastos ng magsasaka kasama ng mga fertilizers at mga binhi. Ang susunod na panahon na anihan ay sa buwan naman ng Setyembre hanggang Oktubre. Network News. YTC Network News. Gayun din rumble strips sa inilagay na ng DPWH sa ilang accident-prone na area sa Aklan. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Leonard Viray. Matapos ang sunod-sunod na aksidente, nilagyan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Aklan ng mga rumble strips ang bahagi ng sitio Bangbang, Barangay Feliciano, Balete na ikinukonsiderang accident-prone area. Ayon kay DPWH sa Aklan District Engineer Hener Abergase, 3 rumble strips ang kanilang inilagay sa bahagi ng National Highway na malapit sa sitio Bangbang para sa awareness ng mga drivers. Ito ay upang maiwasan ang mga naitatalang aksidente sa nasabing lugar. Maliban dito, gagawan rin ng DPWH ng drainage sa lugar para hindi na tumawid ang tubig sa highway na nagiging dahilan ng madulas na kalsada. Nananawagan naman si Engineer Abergas sa mga drivers lalo na sa mga wing van na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na pagdating sa nasabing lugar. Aniya pa, karamihan sa mga naaksidente ay mula sa mga mahabang biyahe at may hinahabol na oras. Samantala, 7 na ang mga naaksidenteng sasakyan sa nasabing lugar kung saan naitala lang ito sa loob ng isang buwan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng ASEAN countries sa laban sa transnational crimes, partikular ang paggamit ng teknolohiya sa mga iligal na gawain. Sa kanyang intervention sa plenary ng ASEAN Summit na iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng mas maigting na regional cooperation upang labanan ang mga transnational crimes tulad na lamang ng human trafficking. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang agarang pagbabahagi ng impormasyon, matibay na ugnayan sa pagitan ng mga law enforcement agencies at modernisasyon ng mga estratehiya para mapigilan ang lumalalang paggamit ng makabagong teknolohiya sa panlilinlang at maging sa illegal recruitment. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 19 na kaso ng leptospirosis sa Antique na itala, isa patay. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Family Palanog. Nakarecord ang Antique Provincial Health Office sa APHO ng 19 na mga kaso ng leptospirosis sa probinsya mula noong January 1 hanggang May 10, 2025. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Miss Irene Dulduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, kanyang pinahayag na ang nasabing numero ang mas mataas sa 8 na record noong 2024 sa kaparehas na period. Ayon pa kay Dulduco na nanggaling ang mga kaso ng leptospirosis sa bayan ng Sebaste, Hamtik, Tobias Fornier, San Jose, Sibalam, San Remigio at Pandana. Dagdag pa nito na sa 19 na mga kaso, isa ang namatay na nanggaling sa bayan ng Sebaste. Kaugnay nito, nananawagan ng APHO sa publiko na iwasan ang pagtampisaw sa baha o maruming tubig lalo na kung may sugat ang paa, magsuot ng bota, maglinis ng kapaligiran at magkonsulta o pumunta sa pinakamalapit na health center kung nakaramdam ng sintomas ng leptospirosis. Para sa YTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
Gayun din bangkay ng isang lalaki natagpuan naman sa gilid ng simbahan sa Bacolod. Na balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Nagulat ang mga miyembro ng simbahan sa Barangay Tango, Bacolod City nang madiskubre ang bangkay ng isang lalaki na nakabitin sa puno ng kahoy ngayong umaga Martes, Mayo 27. Base sa aligasyon, nagpatiwakal ang lalaki na pinaniniwala ang nasa edad 40 anyos pataas. Napansin din na tila bago pa o kakabili pa lamang ng PC na ginamit ng lalaki sa pagpapatiwakal. Naniniwala rin ang mga otoridad na hindi residente ng Barangay Tangob ang lalaki dahil walang nakakakilala sa kanyang bangkay. Naniniwala rin ang mga otoridad na hindi residente ng Barangay Tangob ang lalaki dahil walang nakakakilala sa kanyang bangkay. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso hanggang ngayong oras at inaalam na rin ng mga otoridad sa Police Station 8 ang identity ng bangkay. Naniniwala naman ang mga miyembro ng simbahan na posibleng kagabi pa nagpatiwakal ang lalaki at nadiskubre lamang ang bangkay nitong umaga. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, 4 na drug suspect na nagtangkang tumakas sa isinagawang buy-bus operation ng mga otoridad na arestado sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Galuyo. Tila isang eksena sa pelikula ang paghahabulan ng mga kapulisan at tumakas ng mga subject sa drug buy-bus operation gamit ang pulang sasakyan, ngunit na-corner naman ang mga ito dahil sa mabigat na trapiko sa Calapran, Arevalo, Iloilo City, Mayo 26. Ang mga main subject ay sina alias Josel at alias John, parehong 29 anyos at kasama naman ang dalawang iba pa. Nabilhan ng isang sachet ng suspected shabu ang main subject na si alias Josel gamit ang 12,000 pesos na buy-bus money. Nakumpiska sa kanilang posesyon ang tinatayang 300 grams na suspected shabu na may mahigit 2 milyong pesos na market value. Kasama pa ng isang babaeng sakay rin ng sasakyan at isa sa mga arestado ang kanyang minor de edad na anak. Di umano'y nirentahan lamang ng mga ito ang sasakyan na ginagamit nila sa transaksyon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang mga ito ng kapulisan na nahaharap sa kaso kaugnay sa iligal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, isang motorista arestado matapos makuna ng iligal na baril sa Capiz. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jolito Valles Borda. Nakuha ng baril ang isang motorista matapos itong mahuling nag-counterflow sa Rojas Avenue, Rojas City, Capiz. Sa investigasyon ng pulisya, napansin ng traffic auxiliary na nag-counterflow ang isang motorsiklo na lula ng sospek na si Arvin Asis at residente ng Barangay 9 ng nasabing lungsod. Hinabol umano ng mga traffic enforcer ang sospek hanggang sa maaresto ito sa Altabas Street ng mga pulis na naka-duty sa nasabing lugar. Nang suriin ng pulisya ang driver's license ng sospek, nakita ang isang improvised firearm o sumpak at 4 na bala ng kaliber 38 sa kanyang bag na naging dahilan ng agarang pagka-aresto nito. Nasa kustodiya na ngayon ng Rojas City Police Station ang sospek at nakadakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, desidido si Senator Bong Revilla Jr. na sampahan ng kasong cyber libel ang mga vloggers at mga may-ari ng websites na nagtutulong-tulong para siraan siya sa social media. Dahil sa nasabing paniniraan niya ay nakaapekto ito sa kanyang pagtakbo. Subalit paglilinaw ng senador na kahit natalo siya sa halalan ay hindi nito kinwe-question ang resulta na nagdaang senatorial elections. Nalokoan niya nila ang mga tao ukol sa alegasyon na convicted ito ng Sandigan Bayan at inatasan na ibalik ang 124 million pesos sa gobyerno. Gate nito na hindi siya balat sibuyas dahil sanay na ito sa mga paninira na bahagi na ng politika tuwing panahon ng halalan. MyTC Network News. MyTC Network News.
At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Bumuwalta ang Russia sa naging payag ni US President Donald Trump matapos na tawagin niyang nawawala na si Russian President Vladimir Putin dahil sa patuloy na pag-atake nito sa Ukraine. Ayon kay Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ni Putin, na maaring nagkaroon lamang si Trump ng emotional overload. Magugunita ang ikinadismaya ni Trump ang ginawang pag-atake ng Russia kung saan gumamit sila ng 367 drone at missile na ikinasawi ng 13 katao. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para makontrol ang inyo sini diabetes, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamok ang ato katulugon kung gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng kanda't dilag. At sa balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Dayuhan ay naka-standby na si ka-K5 Karen. Ay daw malang-alang kita sa tandem ta subong no. I-check lang nato ng mga update subong nagikan sa venue sang palarong pambansa 2025 dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang home province ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang latest diri subong may yara na 7 ka mga bulawan ang palarong ang Western Visayas. Region 6 sa palarong pambansa 2025. Damo pa sa mga hampang no kay subong Martes pa lang. Damo pa ni sa mga elimination kag mga final rounds na. Sana no ito ay nga mga sports events sa palarong pambansa 2025. Check naton si ka-K5 Karen Padilla, live report nagikan sa Lawag City
Ilocos Norte. Kaki-5 ka rin sa report. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki-5 ka rin. Kaki-5 dyan sa subong may, kung hindi ko magsala kaki-5 dyan, mga 7 na ni ka-gold medals ang natipon, no, sa mga athlete naton from Western Visayas. Pero kita kaki-5 dyan, diri kita nakatutok sa baseball, kasi isa din sa bantayan sang tanan, kaya rapon diri nga pambato from Western Visayas, ang halin man niya sa Anilaw Central Elementary School, ka-K5 dyan, no? Sa sini, halas 2 subong niya nga hapon, may hampang sila ka-K5 dyan. Ang batok dire sa, kung hindi man sila ka-K5 dyan, Central Visayas, ini ang ilang pagkakunkahon sa subong niya nga hapon. Kag may-ari kita dire isang results bala sang baseball, humalin ni elementary ni Kaki 5 dyan. Humalin din pag-umpisa sang hampang sang May 26. Ako kung okay lang si Mob Kaki 5 dyan, basta ako ko ni ang lain-lain nga mga regions, no? Dala na di ang Western Visayas. Okay, proceed. Ang sa Region 3, o kon ang Central Luzon Kaki 5 dyan versus ni sa Region 4B, o kon ni Mimaropa, daog ni sila. Ang Central Luzon may 22 points. Pag ang Mimaropa may 9 points lang. Ang Caraa o Cordillera Administrative Region. Caraa? Yes. May ara man na Kaki-5 ka rin nga Braa. Yes, Braa. Bicol Region. Bicol Region siya Kaki-5 dyan. Caraa kag Braa. So, una gani pa masabi ko naman, bra. Kaso na dumdura ko, bra, galit ko bra. Mayo tani ko ay gani sang kwano, ng panlalawigan na, iyara pa pantra. Mugay K5 dyan. Pero ang Cordillera, diri ka K5 dyan, daog ni sila, kahit naka 4 points ang sila. Ang ato nabi sa mga kinanglantang Region 6 lang nga result, Region 6 versus ano nga region? Yes. Ang sa first game, give nila ka K5 dyan. Ang ang Perde, kita una-una ka K5 dyan sa first game gid versus sa Northern Mindanao. Kasi ang Northern Mindanao. Amo ni sa mga taga-Anilaw, no? Anilaw? Yes, mga taga-Anilaw. Pero may arat na dasang pick-up players ka K5 dyan. Duha ang halin sa Sagay City, Negros Occidental. Then isa ang halin naman niya sa Hordan, Guimaras ka K5 dyan. Sa first game nila sa March, May 26 ka K5 dyan. Ang hindi, I'm sorry, I mean May 25. May 25 ka K5 dyan. Ang Region 6, why kita nagdaog di ka K5 dyan, no? Sa first game gid. Kay lang 2 points lang pa di ka K5 dyan. While ang kontra naton nga Northern Mindanao o kon Region 10, 7 points sila. Pero kahapon ka K5 dyan, tigin bawi gid sa Western Visayas ang kadalagane. Kay ang kung si Coach Art Ancino pa ang head, no, sang o kanang head coach nila ka K5 dyan, na depensahan gid nila ang ilayang nga titulo bilang defending champion sang 2024 palarong pambansa ka K5 dyan. Ano plan elimination round pa lang ni, no? Yes, elimination pa lang ka K5 dyan. Okay. Ang kagapon, ang aton nga kontra ka K5 dyan, Cagayan Valley Region, akong Region 2, 3 points lang ni sila ka K5 dyan, while kita naka 7 points. Balantayan ni sa subong hapon ka K5 dyan, kaya ang aton nga pagkakontrahon sa subong, ang Central Visayas o kon Region 7 ka K5 dyan. I-cover man kita diri karon sa diri sa Lubnak Sports Complex, diri sa may Vintar, Ilocos Norte, ka K5 dyan, no? So, bantayan inakaroon sa aton nga Facebook Live, sa Facebook page ta, kay gina-cover ta na diri subong ka K5 dyan. Basta may Western Visayas nga hampang, kontra sa other regions, may live kita ka K5 Karen. Yes, ka K5 dyan. Okay. So sa dugang sini nga mga updates sa K5 dyan, no, sa aton nga mga tagpalamati regarding diriya sa nagakatabo subong 2025 palarong pambansa, bantayan sa pila ka mga updates naton kay sa aton nga Facebook page ka K5 dyan. Amo ning update naton subong ang Region 6 Western Visayas, may 7 ka gold, 6 ka silver kag 4 ka bronze. Yes. Okay. So ikapila kita? Ikatatlo. Okay. Sa pwesto, yes. Kaya ang mga balantayan man naton ning permi kita kundi kita mag second ma third NCR Region 4A Region 6 na mo ni sila ka K5 Karen.
Yes, ka K5 dyan. Ang subong gani nga udto, ano man ang nagakuwatan to subong, nagaumpisa naman ang volleyball, no? Ang ato naman yung pambato sa Western Visayas, ang Bacolod Taytong High School ka K5 dyan. Kali kay may gambal niya, Taytong High School, pero hindi man nandi sa CPU sa Pasig. Pero nakadaog na ang Western Visayas. Yes, kagapon sa first game nila, daog kita ka K5 dyan. Ano kontra? Nalipat ako kay Fedger kung ano tong kontra, no? Actually, araman kita sa area ka. So, nalipat ako kung ano tong region na kay Fedger. Okay, man kon bago ka lang sa lugar, Blau, no? Bali, second game pa lang nila ni Subong. Yes, kay Fedger. Ikadua pa lang. Elimination gyapon. Oo, elimination sa gyapon sa kay Fedger. Okay, so mga balantayan to NCR. Pero basis na kadlaw. Basi subong filakadlaw blan ni si Brianna ang ginakabig nga popular player sa Taytong High School. Basi makuha man ni sa mga Lasal, kuhaon man ni sa mga Ateneo, kuhaon man ni sa Inyo. Kasi volleyball sikat ang Inyo mo. National University bla ka K5 Karen. Oo. Ini kwani nang babalan mo ni mga palarong pambansa ani vehicle ini sa mga athletes naton nga kwaon sang iban nga mga eskwelahan ila binigid ko na sa Metro Manila bla. Kon kinanglan nga tinguan mo gid kay ti isa ini sa mga bulig sa mga athletes naton mo. Nga makasulod kag mangin scholar sa mga prestigious nga mga universities dira sa Metro Manila ka K5 Karen. Yes, ka K5 dyan. Isa subong magluwas dira sa volleyball ang aton man yung mga athletics, ining sa hampang tama no, sa athletics. Actually, ka K5 dyan, dito subong sa may Lawag City, sa may Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium, may ginahiwat na to sila yung awarding sa mga athletics nga nagdalaog bila ka K5 dyan, no? Pero diriya sa aton, sa Vintar, kitilayo kita subong sa Lawag City, ka K5 dyan, ang way pa ya sa mga napatigayon nga awarding, kay tinagasigi pa ya ang game diriya sa baseball, ka K5 dyan. Si Ang, bastang mahambal mo si Ang. Kilala mo na? Kilala mo? Si Ang? Si Ang. Kada pamangkot niya si Ang. Si Brianna. Ay, guwapa din mo si Brianna. Guwapa ka ni. Ang kilala mo, Rada? Si Berto? Berto, bakit? Siya ginat ko subong hindi sa ano siya gali ka K5 dyan sa softball siya subong. Okay, nakita ko lang may interview sa kwan bla sa Facebook bla. May interview ko ni ikaw may interview. Brianna, anong mahambal mo kay nagdaog mo? Ang anong mahambal mo? Ang anong mensahe mo sa mga fans mo? Ang anong mas overexcited siya sa coverage niya. Magalit. Bro, namin ang sadya diri kami ni Bert, no? Kang, ano ni gani, kung may makitaan siya nga mga gwapa nga babae, wala yung ginapang niyang ida niya na ika-K5 dyan, pero mga basketball players, walay patubang siya. Nga laki. Okay, pero pigid ka dasig. Di dapat mga cover na sa sang volleyball boys kag volleyball boys kag basketball boys. Ano pag ginagani, suggest ko pag ginakaroon sa kay Sir Aljan, balo siya, sir, basi pwede mo ipa-cover na lang si Berto sa swimming. Swimming. Boys. Kaya kung sa girls do, hindi siya ngayon. Hindi siya, gapang yam-age, saka K5 dyan. Kaya naidlam mo ko sa tingog, yung blad. So, kinanglan, nag-live siya. Mag-live siya, hindi siya mag-mask. Wala na siya ata subong gamas. Wala na? Wala na. Okay. Ano na siya, hindi na pakita, yan na ginangiyang kagwapuhon, K5 dyan, ang iyang bungot. Kagaya biguti, no? Oo. Okay. I-regards mo lang ko na siya. Ayos, geda. Okay. May chance pa karon nga madugangan ng Bulawan na ton, gold? Dako pagidyak ang chance ka K5 dyan, kay damo pa sa mga hampang, no? Nga way pa yan natapos sa subong ka K5 dyan. Ang baseball to, may hampang karon, no? Ang Western Visayas, no? Ano pagid nga mga ball games ang nakaschedule karon sa hapon? Diri sa aton ka K5 dyan, ang sa baseball kita nakatuka ka K5 dyan pero may araman mga schedule. May araman mga basket ka K5 dyan. Kagang ining volleyball, hasta pag hindi sila yakaroon ka K5 dyan sa gabi. Okay. Salamat yan. Ara ka sa Vintar, Ilocos Norte? Yes, diri kita sa Vintar ka K5 dyan. May migo ko na mo. Ay, ka? Isa ka waragwagan na bala si Dinis Alipion.
Oh, basi kung makita mo da. Sa Pamulpog, K5 dyan? Hindi. Ay, hindi. Sa Bacarato, yung galing na ako nakitaan kagapon. Oo. Ate, sige ah. Salamat yan, K5 Karen ha. Ang mga makita mo kung nag-byland ka, halin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, makita mo sa kinidalan, kinamaligya, mga ahos kang mga Bombay, no? Pag ganito din namon K5 plane ka mo eh. Gabi. Pero ano ba byland ka mo halin sa Metro Manila? Wala K5 dyan. Kami, Iloilo, Manila, din Manila, to Kawayan. Kawayan nga, kuhan nga, aeroplano. Oo. Kawayan, Isabela. Yes. Okay. Yes, K5 dyan. Ay, kung mag-land trip ka, halin ka man sa Manila, no? Wala mo ka land trip. Ako halin sa Cubao, Quezon City, hasta sa Lawag City, mga 12 hours. Yes. Correct, K5 dyan. Halin ko sang aga. Halin ko sang alas 7 sa aga. Buti may alas 7 sa gabi mo. Aragin naman sa Taytay nga laba-laba na nga makita mo ba to ang kapitol sang Ilocos Norte. Kita mo na. Yes. May kundi before na sa Taytay kalaba-laba nga Taytay. Sa punta na nga Taytay may may ngalan, may provincial capital sang Ilocos Norte, kita mo. Namo na. Mga 12 hours. Alin sa Quezon City, Cubao, Quezon City to Lawag, Ilocos Norte, byland, maagi ka sa Inlex, sa Tiplex, lapos sa La Union, mga kwanto damo pang mga banwag yan mo. Abot ka sa Lawag. Pero di K5 dyan, iba ding init sa ila compare sa init sa ato, hindi magwartahan. Mainit na kiti lapit sa dagat. Daw mapulit na ko gani. Hindi, kanto ka na is pagudpod. Ay, daw bati ko man. Daw bati ko man. Pagudpod. Kag sa mga windmill bla. Oo. Tapos, ang ilang empanada K5 dyan, sa pagkadako-dako. Oo. Hindi ka mo sa Hotel Ilocanja? Hindi. Sige. Okay. Okay. Sige K5 dyan. Salamat yun K5 Karen. Oo. So sa dugang natin yung mga update ni Rhea sa 2025 panong pamansa, bantayan sa pinaka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Live diri sa Ilocos Norte, inis ka K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News FM Kampiyon Report. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman. Padamogin nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Live report nagikan sa Vintar, Ilocos Norte. May mga sports events dito nga to sa Banwas ang Vintar, Ilocos Norte. Yang opening giniwat sa Ferdinand Idralin Marcos Memorial Stadium sa Lawag City. Lawag City, sakop sang Ilocos Norte. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Magalong gid kita mga K5 kay madamo sa mga baratian subong. So para malikawan nato ang mga baratian, magtumar kita sang DTX 500 kay number 1 ini siya kay may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. Ginaproteksyonan sining aton sining lawas sa mga baratian. Katulad sang kanser. Madamo nga sang kanser, isa na da ang sarcoma nga tumalagsahon nga sa isang kanser apang pinakabudlay bolngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma.
60% sa sarkoma nagatubo sa kamot o kon tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo sa pagtubo sang sarkoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sang lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga simptoma sang sarkoma: pagsakit o pagbag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarkoma kag iban pa nga sayo sang kanser, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoid sang DTX 500. Alin sa DSA, the sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate. Mundong ito, laking tuwa kag at ang kamay nila kagbangin kanserosa. Ini na nga magulat siya nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Di malaman ang gagawin. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available in nationwide. Di-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok. Add to cart, idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy nationwide. Diri sa Iloilo City. Yari namtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Na may libreng consultation kag check up today, Martes. Subong man available sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orby Street, malapit sa Miagao Public Market, Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Kaya hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mapusponggan nga ini ka magbalatian, pinagi sa pagtumar sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, kag mga pisang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Pinagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka mga balita mga kakipay pagkatapos gilamang sini. K5 News FM Championing 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Klinika Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men.
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kag magluhog sa bagong paglaong. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadala sa lahat. Yes, wala ka yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhang ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, ano man kanina. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Huli nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. BPS 11 Mbps
Balik kita sa ato nga pagpangalagad sa 11 na Mbps mga ka-K5. Pao na to na ng report ni ka-K5 Alex Escalante nagikan sa Campo Delgado. May desisyon na ang National Police Commission in bank. Bot silingon nga tanan nga member sang komisyon. Angot sa administrative cases kontra sa mga police officer sa Rion 6. Laking tuwa ng magulang. May ara nga exonerated o kung wala sang sala. May ara man nga may sala. May mga penalties, may ara suspension, may ara dismiss. May ara mga pagbuhin sang ilarang kobla. Pati pagtulog. Check na to ng report ni ka-K5 Alex Escalante nagikan sa Campo Delgado. May kang tanan na sini ka-K5 Alex. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay 5 John, ginahulat-hulat pa sang Police Regional Office 6 ang full details gid regarding sa ginpapanaog nga desisyon sang National Police Commission o NAPOLCOM NBank angot sa administrative cases batok sa mga police officers from Regional Office 6 no kay 5 John. Mga kaso ni nga grave abuse of authority. Yes. Conduct unbecoming of a police officer. No? Damo, basta administrative case ini. So, subject ini sila sa penalty, demotion, or dismissal ka-K5 Alex. Yes, actually kahapon sang nakigangot kita sa Police Regional Office 6 through its spokesperson, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. During that time, nagtawag kita, wala pagit siya sang idea, no, ka-K5 John, sang about sa desisyon nga ginpapanaog sang NAPOLCOM. Pero, few hours after, nagkadto ang mga ini or may ara sila sa representative ginpadala sa office ang NAPOLCOM 6 ka K5 John to get sang or mag-request sang mga documents nga kinahanglan man sang Police Regional Office 6 to know about the decision kag ang mga tawo or mga police nga involved no diri ka K5 John sa decision nga ginpagawa sang NAPOLCOM. Based sa aton diri nga information from of course NAPOLCOM 6 may ara sang 23 tanan ka mga police officers nga assigned diri sa Region 6 or Western Visayas aging kasuhan sang grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. So all of this is an administrative case no ka K5 John against without prejudice sa ilang mga criminal cases. Oo, against sa aton nga mga police officer. So amo nang habalin nimo without prejudice. So meaning wala na diyan na include ang mga criminal aspects ang amo sini nga mga kaso. So separate na siya ka K5 John. So ang 73 nga ni siyam diri ang gin-exonerate, magsiling kita exonerate. Wala effect sa ila. Kung baga balik sila sa normal nila nga pag sila balik sila sa ilang serbisyo. Serbisyo as police officers. And of course, may sabi itaw sinarayo. Kakabit lang kita hiligay nun. Nabalik sila sa ilang usual nga pag sinarayo as police officers. Balik sila sa serbisyo. Yes, ka K5 John. And ang anom diri ang gin-dismiss sa serbisyo, tatlo diri ang gin-demote, no? By one rank ka K5 John. Yes. May gin-suspend man. Oo. May araman gin-suspend for 20 days kag may araman sang gin-suspend sang isa ka bulan no ka K5 John. So based diri sa aton nga information of course from ka K5 Kim kay si ka K5 Kim ang aton iyang beat reporter sa NAPOLCOM no ka K5 John. May lista kita diri sang mga police but without their personal details kay we understand may mga ngalan. May mga ngalan sila pero may mga why ginapagwa no kay for privacy confidentiality purposes no ka K5 John. Ni mga dismissal from the service dapat malaan tanin is publiko. Ang mga kaso nga nila nga na dismiss na sa serbisyo. Yes. Kay for public information ina kay may yari man may nabalaan kita nga mga pulis nga na dismiss na sa serbisyo pero gapakilala nga policeman gapon. Gapakuno-kunon gihapon nga pulis.
Yeah, so sa 6 nga ni nga gindismiss sa serbisyo, 3 diri ang halin sa Antique, 2 ang sa Iloilo, kag 1 ang sa Capiz. Sa demotion naman niya may ara sang 4. No, ang demotion naman ng habal naton 1 rank lower kay 5 John. So like for example kung kuan ka bino, kung corporal ka, ang imo nga penalty mo, mabalik ka sa patrolman. Yes. Di kung patrolman kami, paano ka ma-demote? Patrol na lang. Bilo patrolman sa una blas ang PO1. PO1 sa police officer 1. May kaso sa nga demosyon. Tili ko paano ma-demote? Ma-demote kay PO1 na, ma-demote pag ina no sibilyan na lang. Oo, no. So sa demotion, 2 halin sa Guimaras, 1 sa Negros, kag 1 man sa Iloilo. For suspension, ang 20 days nga suspension, 1 sa Guimaras. Without pay, ha? Without pay, yes. Without pay. So 1 sa Negros, 2 sa Iloilo. Ang 6 months naman niya nga suspension without pay, 1 halin sa Iloilo. So isa-isa ho naton for dismissal. Pero kag mabalaan naton kung hindi mapalay ang ngalan, amo ni si police officer Suanso, assign sa mo ni, rangkoy mo ni, amo ni kaso niya. Yes. May mga background kita sa kaso tani bla. Tani. Tani, lang galing kay kusani. Way ka man sa may makuha sila mo. Gusto lang nila bla, dayaw man sila lang niyang ipagwaon bla. Actually, ang habal nila kay although nga in fairness man no sa mga police officers sa subong nga nagaubraya sang maayo sa ila trabaho. Damo ya police nga mga maayo. Makapa sang moral nila kung baga. Makalow moral no ka K5 John. Labi na gid kon gini muan kala istorya bla. Yes. Niluoy man ta sa mga pulis naton, pinakabudlayan nila ni gintunan nila ni mo giniskulahan nila ni. Yes, kag kasubong bala sa aton nga mga media kung may ara lang sang isa dira nga mag-ubra sang sala, i-generalize kita. Kung gado mo sina. May ara ko na sang unang isa ka angkorman sa radyo, bla angkor sa radyo. Gin pamangkot niya ang rangko gali to, rangko bla sang gin-interview niya kuana Kernel. Gin pamangkot siya niya major kuana mo ni. Yung sabat yung sa kernel. Nya to, kernel na ko subong. Demote mo kayo. Kung na-promote ako, pinagabudlayan ko man mo. Oo. Di ko niklaway man tiyan. O gani man. Hindi mo yan pag gin-demote mo ya. Yung sabat yung sa on-air. Oo, yes. Kwan, gin-pangabudlayan ko na yung promosyon ko mo. Yung pinagabudlayan ko man yung pag-kernel ko mo. Oo. Pag-kernel ko, pag-kernel na, kung daloms na, lieutenant kernel pa. Tigin tawag sa angkor ka major. Di kundi hindi man mayo na. Kung ako sabtog pa na ito, sakto man. Yung pangabudlayan, kung na-promote yung kernel, tawagon mo ko major. Yes. Oo. So, for dismissal, K5 John, isa-isa ho naton, 2 diri ang police corporal. Wala na ginisap serbisyo. Ang isa ka police master sergeant, 2 ka police staff sergeant, kag isa ka patrolman. Grabing patrolman, isog-isog. Bago pala sa serbisyo. May kaso na. Oo, may kaso na. Ang demotion... Amo kanina kung patrolman, abi subong, demotion may patrolman demotion daw ay. Hindi na wala So ano na lang, dismiss na lang gid. Wala na choice. So for demotion, 2 diri ang police master sergeant, isa ang corporal, kung corporal balik sa patrolman. Kag isa diri ang isa diri officer isa ka kapitan, ka K5. Kapitante mabalik sa teniente. Lieutenant. First rank kung ikaw officer. Kung bago kagwa sa academy no, ka K5 John, lieutenant. Official ka na. Kung official ka. Yes. Pag kwamo na mo kuni kagwa mo sa academy, automatic official ka. Ang rank mo na lieutenant, police lieutenant. Kung sa military, lieutenant, first lieutenant, second lieutenant. Amo na. Pagka promote mo, dira ka na mag-captain. Pagka third mo nga promotion, major. Basta hindi major problema. Hindi. Hindi pareho to sa isa ka major general kagin kapasakaan kaso sang rape. Sang 2 ka lalaking kwanto? Air Force. Wa kibabasa mo to? Oo. 2 ka Air Force personnel nag-file sa ila sining CO nga major general kaso nga rape. Lalaki pa. Rape. Oo. Sige.
Oo. So, amo na ka-K5 dyan, no? So, masubo-subo. Although, isipon mo, masubo-subo. Gilman, kay ti, kung panumdumon mo ang trainings, pila ka months of trainings, ang sakripisyo ni mo, ang sakripisyo man sang parents mo, para makaiskwela ka, kag makasulod ka sa serbisyo, no? Ka-K5 dyan. Though masakit-sakit man, pero, when in terms of sala, in violation of law, ang aton iyang NAPOLCOM and of course ang Police Regional Office 6, ang bati ko gani patawag ni sila sang Sabado sa Krame. Krame gid ya. Sa Krame gid. Okay. Oo, pero wala lang naton siya na confirm and we have this information. Boss, kung makakuha kita sang konpidi man pala ang ngalan blang para magkwanta. O kung hindi sila pakita talam lang ang ngalan blang kung saan na sila kakipabalik. Oo, and we have this information today at si Chief PNP sa Iloilo. Wala man dayon. Amo to ang information kahapon, no, kay K5 dyan. Kag naka-prepare ang Police Regional Office 6 kahapon. Although nga diri sa media, wala kita sang invitation nga nabaton kay K5 dyan. So, burawon lang nila dai. Amo gid. Salamat yun, ginawa na tatay mo. Sige. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio himos extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mabalaan man naton mabalaan man naton kay may napilian naman nga ni si President Marcos kuno nga masunod nga PNP Chief Director General. Pero ang kilala taga Iloilo si Police Lieutenant General Robert Rodriguez nga Director for Operations sa Subong. Galing pa si Malang-alang ni siya kay sa July na siya ma-retire. Si Police Lieutenant General Robert Rodriguez Sangharo, Iloilo City, isa sa mga ara sa shortlist sa pagka-PNP chief. Sige, makuha pa rin siya kaya ang daw gusto kuno nga malawig bla sa serbisyo pa. Sayang kay Mayo ini si Police Lieutenant General Robert Rodriguez ara sa shortlist masunod nga PNP chief pero maritan na sa July 2025. Matunog ang ngalan ni Police Major General Nicolas Torre III. May kalong ka ng iyong amang tuwang. Why nag-time diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa ngalan sang damian man of K5 News FM Iloilo ang inyo ka-K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5.